Diyos ko, yung Duterte family, every week, may aabangan. Bukod dun sa Sara, dun muna sa tatay. Yung sa tatay, mabigat to, sa totoo lang. Hindi lang para sa pamilya nila, kundi dun sa iba pa na binabanggit na co-accused. Actually, yun yung pinaka-epekto. Kung walang jurisdiction, wala nang kailangang problemahin pa si Bato de la Rosa, si Bongo, at lalong wala nang, kumbaga, more or less, makakalaya na si Duterte. Attorney, ba't nandito ka sa Pilipinas? Wala ka sa Hague? Yes, Hindi ka in the bumalik Philippines. Baka akala nyo nandun ako. Yeah. You're Hindi not pa going? naman kasi trial. At bukas, mabilis lang naman na pagpapasya. Kaya mukhang may makakarating doon na legal representative for victims. Okay. Abangan na lang natin. Pero definitely, manunood ang mga biktima na nandito sa Pilipinas. Yes. And then after this, yung una nating tansya, di ba, na baka abutin na hanggang April 29 lamang or maybe a little after that, yung pagpapasya dun sa confirmation of charges? Correct. Sakto nga na parang bawat Wednesday may aabangan. Oh, Na- Wednesday. Windang nag-stand- Wednesday. Yeah. Oo nga eh. Tapos last week din nung 14 naman, no? Yeah. 14 ba? Yung yung impeachment ni Sara. Kaya sabi namin, Diyos ko, yung Duterte family, every week may aabangan. Kaya lang, sana, kumbaga, wag malito yung mga supporters nila na kung anong papaboran, ano bang gagawin natin. Pero yung para bukas, bukod dun sa Sara, dun muna sa tatay, yung sa tatay, mabigat to, sa totoo lang. Hindi lang para sa pamilya nila, kundi dun sa iba pa na binabanggit na co-accused. Actually, yun yung pinaka-epekto. Kung walang jurisdiction, wala nang kailangang problemahin pa si Bato de la Rosa, si Bongo, at lalong wala nang, kumbaga, more or less, makakalaya na si Duterte. Okay. Kung paboran yung appeal bukas. Okay. Ito po ay attorney sa Appeals Chamber ng ICC, no? Umakyat na tayo dahil natalo na ang Dutertes sa issue na ito sa pre-trial chamber. Yeah. Yung tatlong judges na nakita natin noong February, yung tatlong babae na ito, ang pagpapasya nila noong October, nung hinarap sa kanila yung issue, may jurisdiction yung ICC. Yeah. Medyo, maganda, naging mukhang dictionary ang kanilang decision. Kasi, yung parang phrase doon sa Article 127. So, meron pong provision sa Rome Statute, yung Article 127, na patungkol sa withdrawal. Yeah. Yung una, yung isang portion doon, sabi, kapag mag-withdraw ka, 1 taon bago kumagat Bago yon. maging effective. Alam na natin yon. Kaya nag-withdraw tayo March 2018, Yeah. March 2019, naging epektibo. Yeah. Yung isang paragraph doon, yung pangalawa, ang sinasabi, well, kung mag-withdraw ka rin at meron na tayong sinisilip patungkol dun sa sitwasyon mo, tuloy-tuloy pa rin yung jurisdiction. So, yung phrase ay, if there is any matter under consideration by the court. Okay. Diyan nagkatalo-talo at sabi nung pre-trial chamber, inano talaga nila, ano ba ang ibig sabihin ng any matter? Anong ibig sabihin ng court? Kasama ba dyan yung Office of the Prosecutor na nagsimula ng preliminary examination ng 2018. Sabi niya, oo, pasok yan. The court properly exercised its jurisdiction during the time that the Philippines was a member of the ICC. Yeah. So, si Appeals Chamber, ang kakaharapin niya, ang tanong ay, nagkamali ba si pre-trial chamber? Ayan. Hindi na ito parang bago sa lahat na wala silang pagbabatayan na desisyon. Apela, ibig sabihin, tama ba o mali yung ginawa ng lower court. Okay. And ito pong magiging desisyon, pag ito po ay binasa na bukas, ay non-appealable na. Kumbaga, wala nang iba pang recourse to overturn kung ano man ang maging desisyon ng appeals chamber. For all intents and purposes, at ayon sa Rome Statute, yes, wala na pong ibang paraan para mabali ito. Of course, kumbaga doon sa mga never say never, never say die. Yung sinasabi ko lang, pero medyo parang academic, yung motion for reconsideration, na familiar tayo dito sa Pilipinas, di ba? Nagpasya na yung Supreme Court, tapos pwede kang mag-quote-unquote MR. Walang ganon
na malinaw sa kanilang rules. Pero nakikita ko may ibang nagtatry. To try. So, actually, kaya ko inaano yun. Kasi paano kung kami yung matalo? Oo. Pero kung matalo o kung kunwari sumang-ayon yung appeals chamber na wala ngang jurisdiction, kayo mismo, you will try to appeal? Pag-uusapan yan ng Pag-uusapan legal pa. team at pag-uusapan, of course, ng Office of the Prosecutor. Okay. Pero ako, never give up fighting. Sure, At sure. kung hindi sa ICC, sabi namin, Oh. hindi naman kami, gung-ho na gung-ho sa ICC, maghahanap kami ng ibang paraan kung saan maiimbestigahan at mapoprosecute ng maayos yung war on drugs. Meaning to say, you can file cases dito sa mga korte sa Pilipinas. Isang option yon, pero isang option din, kung maalala nyo, UN, pinag-aaralan pa to lahat, okay? Pero pwedeng makagawa ng something similar, international investigation. Yung UN, noong 2020, kamuntik ng mag-imbestiga sa Pilipinas. Oh. Nagpresenta lang tong si Menardo Guevara noon sa DOJ. Sabi nila, uy, hindi na, teka, nag-iimbestiga kami ng 50 kaso. Yeah. At nauwi yung, ang tawag nila doon, yung Iceland Resolution, nauwi yung proposal ng Iceland. Ang dami sanang pumabor na doon eh. Kaya lang dahil bida-bida yung Pilipinas, uy, may iniimbestigahan kami. Medyo nasilo tong UN, natigil yung dapat sila mag-iimbestiga or international investigation. Ang ginawa, nagbigay ng technical support sa Pilipinas para mag-imbestiga. Alam naman natin kung anong kinauwian din. Yeah. Sige, meron nga tayong technical know-how. Yeah. Wala naman ding naging investigasyon. Kaya medyo masama ang pakilasa namin dito pag domestic remedies. Kasi ang dali-daling mapolitika. So, bukas, attorney, it's just gonna be a basic reading lang nung kanilang magiging decision? Summary nga lang ang babasahin doon sa decision. Tingin namin, isa't kalahating oras, magsasalita yung presiding judge o kung sino man sa mga judge na mauutusan. Babasahin lang nila yung summary, ano yung reasoning. To be technical about it, there are 3 key issues raised by the defense. Baka ganun din yung paglalatag nila. Number 1, Sasagutin the isa-isa. pre-trial chamber aired or did not air when it decided, ganyan. Okay. Number 2, ganun yung approach nila bukas. Tapos kapag po, just looking at what may possibly happen, no? Kung kunyari, baliktarin nila ang desisyon na wala ang jurisdiction, automatic ba na pauuwiin ang dating Pangulo? In a sense, yun yung sabi ng Rome Statute Kapag walang jurisdiction, Immediate release. masasantabi, mabubura lahat ng ginawa ng ICC or ginagawa ng ICC. Pero dapat, ako, tinignan ko yan, kailangan may particular order. So may lang, hindi mo pwedeng Release i-infer or i-imply na, there is no jurisdiction, period. Okay, uwi na tayong lahat. Hindi, kailangan may order na. Number 1, katulad number 1, all proceedings in the pre-trial chamber should be terminated. Number 2, meaning wala na tayong desisyon na hihintay next week. Dun sana sa confirmation. Number 2, the warrant of arrest is invalidated, wala nang saysay, Okay. and Duterte should be released. Number 3, any other pending matters, including applications for warrants of arrest, if there are, or issuances of warrants of arrest against others, should terminate as well. Mabubura lahat yan. So, may technicality. So, dito din nakabase yung magiging, kasi parang katulad ng pagiging mayor niya, di ba? Na iba muna ang nakaupo ngayon dahil hindi nga siya nakakapagtrabaho. Dito rin, ang dami palang talaga nakahinge din on the decision tomorrow. Tapos mo, Rika, hindi nga lang tayo, para yung ibang bansa nakaabang. Kasi kunyari, Hungary, 3 bansa pa lang ang umaatras sa ICC. Burundi, Pilipinas, kaya tayo pa lang ang nagre-raise nito. Tapos ngayon, Hungary. So ang
pwede ba nating, sabi siguro ng ibang bansa, Hungary actually parang nakatingin sa atin, bago pa magsimula ang investigasyon, ang preliminary examination o ano pa man, aalis na ako. At ang pangit lang ng itsura kasi parang ang magiging labas, yung mga exit ng ICC, Yeah. umi-exit para makaiwas sa accountability. Wow. So Na, parang kumbaga may just like gagawing what we masama. did, magiging ganon. Oo, may gagawing masama. Teka, bago ko gawin yung masama, aalis na ako. Kumpara sa, for example, sabi ng ICC, kasi may punto din, may parang very, very specific detail. Maski defense, sinasabi nila, may jurisdiction ng ICC nung panahon na nangyari yung krimen. Wala din silang kontra doon. Ang tanong lang nila, ang issue nila, pero nung miyembro kayo, hindi umaksyon yung ICC. Ang punto natin, ito factual. Ang punto natin, hindi umaksyon kaya sila. 2018 pa lang, di ba, narinig nyo na, bukas yung preliminary examination. Yeah. Sabi nila, hindi yan. Dapat investigation. Yung investigation, 2021 pa nangyari. Ang ano naman doon, syempre maraming mga detalye pa, pero ang punto, the ICC as a whole, kasama yung prosecutor, may ginawa ba yan before 2019 nung nag-withdraw tayo? Ang sabi namin at ang sabi ng pretrial chamber, meron. Nagbukas ng preliminary examination ng 2018, kaya kumagat ang jurisdiction. Sa ibang bansa, pwedeng ganun, race to the finish. Teka, alis na muna ako bago ako maimbestigahan. Or aalis ako bago ako gumawa ng krimen. Maraming mga siguro malilito lang, attorney, kasi parang ang nangyari, inuna pa yung pagtakda ng confirmation of charges, no? Dahil tinapos pa yung pagdinig sa pretrial chamber bago pa madesisyonan itong jurisdiction issue. Kasi parang mangyayari, mag-aabang tayo ng confirmation of charges sana, pero yung pala, mababaliwala lahat yun kung sakaling ma-overturn nga yung jurisdiction ng ICC. Oo nga Masasayang lahat. Oo, kaya sabi nga namin, Diyos ko, daming kumbaga naipundar mo na. Yes. Tapos biglang maiilit lang pala ng bangko na, ay, hindi pala ako pwedeng mag-bid. Parang ganon. Sa mga, hindi pala, disqualified pala ako. So, pero kung ako, tingnan natin yun sa point of view ng pre-trial chamber. So, yung pre-trial chamber, nauna na nilang pinagpasyahan yung jurisdiction. Sunod nilang pinagpasyahan, interim release. Sunod na pinagpasyahan ay yung fitness to stand trial. Yes. Saka pa nagpatuloy ng confirmation of charges hearing. Kung doon mo titingnan, nauna talaga yung jurisdiction from their point of view. Settled na kaya doon. lang, kaya lang yun nga, nako-complicate nung aakyat pa pala sa appeals chamber. Dito sa Pilipinas, alam ko may parang iniisip yung mga tao na, teka, hindi pa final. Hindi pa napagpapasyahan ng Supreme Court. So, yung nasa baba, hindi gagalaw. Dapat, gano'n. Oo, parang gano'n. Sa ICC, wala silang gano'n. Kumbaga, pag mabagal kayo, tuloy lang kami. Hindi pwedeng masasangkalan yung isang malaking issue, yun nga, confirmation of charges, dahil lang hindi pa napagpapasyahan ng appeals chamber yung jurisdiction. Okay. At dahil sa kanila din, na-realize ko, sakto nga, perfect nga itong example ng yung pag-overlap ng schedules. Yes, yes. Masisigurado mo na merong decision on jurisdiction bago matuloy yung confirmation of charges. Kasi may deadlines sila within, grabe nga, napaka-strict nila dun sa 120 days, mapagpasyahan yan. Yes. Yung susunod na issue, 120 days, kaya halos nagpapang-abot lang yung mga issue. Wala silang nabibinbin na tipong, ilang taon na ba yung desisyon? Wala pa, hindi pa lumalabas. Ay, sorry, intayin lang natin. Sa kanila, pag hindi nila nailabas, parang malaking kasalanan nila sa international community kapag hindi timely ang labas ng desisyon. Kasi ang iniisip ko lang din dito, attorney, no, napakalaking issue nito when we talk about human rights and the abuses na nangyayari nga And if ma-overturn ito because of that jurisdiction issue, saang avenue pa natin dadalhin? Aside from the UN, aside local from the courts. UN.
'di ba, to be able to talk about ganitong klasing malakihang human rights issues na hindi lang kasi nangyayari yan Teka, dito eh. anong body pala ng UN attorney ang tinutukoy nyo kung sakaling dun tayo pwede dumulog? Well, pag-uusapan pa rin, again. Oo. Pero nung last time sa UN Human Rights Council na i-file UNHRC. yung Iceland Resolution. Ah. So sabi, sisilipin namin yung human rights violation sa Pilipinas. Actually, lahat ng human rights violation, pati yung patayan at pag-aresto sa mga aktivista, even yung COVID violations, parang binabanggit din doon eh. Oh. Nag-imbestiga nga actually, nagkaroon ng report si Michelle Bachelet, ng dating presidente ng Chile, naging head ng Office of the High Commissioner on Human Rights. Pero hanggang doon na lang, hindi na nakapagbuo ng kumbaga international investigation. That's an option Okay. among other options, pero sabi nga ng kung legal at legal, Yeah. kumbaga kung sa Rome Statute at Rome Statute, ito na yung next bukas, May- ito na talaga yung parang make it or break it. Meron lang akong concern din, attorney tsaka partner, no? Dahil syempre inaalala natin yung kaligtasan ng mga pamilya, yung mga tumestigo, at sila po ay parang inaccept na ng ICC, di ba? As Potential the witnesses. victims. Paano po mangyayari sa kaligtasan nila kung sakali nga yung isang senaryo doon ay na-overturn yung jurisdiction ng ICC at pinayagan ng pauwiin si dating Pangulong Duterte? What happens to the victims and the witnesses? Eh di kanya-kanya. Sa totoo, yun yung isang malaking issue. Hindi lang ito patungkol dun sa kumbaga international law, kumbaga intangible terms, how in the future, the present. Some people have already been named, some people have Yes. already been identified Yes. as either participants. At again, dito nga sa Pilipinas, ang tingin natin, pag biktima, testigo. Opo. So, hindi naman necessary. Aha. Pero yung kaisipan na, itong taong to, ang may kasalanan kung bakit nakulong yung ano ba tawag nila, poon? Sorry, well, idol. Aha. So, kaya nakulong yung idol ko. Kaya, nakikita ko na yan sa Facebook. Ang sabi nila lagi sa amin, maski nga si Bartap Natcher, 2005, nag-post siya, di ba, ng comment niya na, hindi naman basehan ang bar examination result. Ew. Di ba? Okay. Parang pansalag dun sa sinabi ni VP Sara na ito daw yung score niya. Alam mo, ito naman sa X, sabi, ano ka pala, may position siya kasi sa isang private company. Pagdating ng 2028, magre-resign ka or tingnan natin. Parang kami, bakit? Oo nga. Diba? Parang, Ano yun? maghanda kayo, 2028. Bakit? Oo. So, alam ko po na maraming ini-imply yung mga tao, pero I would like to hear from them. Bakit? Anong mangyayari sa 2028? Yeah. Lalo na sa mga biktima, at kung sakali nga bukas walang jurisdiction, anong tingin nyo? Anong gagawin nyo? Ganun ba ang tanong? Yeah. Ang mas tamang tanong, ano ang gagawin nyo kung ganito ang mga mangyari? Pero yun nga din po katulad na lang din ng tanong ni Sir Tony, attorney, diba? Syempre, pagbalik dito, yung safety mo iisipin ko Lalo na kung nalaman ng mga tao na, humarap ako, I'm gonna tell my story. Tapos alam naman natin na kaya nga tayo nagkaroon ng hard time before processing things here sa Pilipinas dahil may fear sila of their safety, of their lives. Tapos dinala nila on the international stage at kung mag-fail man, is there any way that we can assure them na pag uwi nila dito, ligtas sila? Alam nyo, yun nga, kanya-kanya to. Lalo na kung aatras ang isang institusyon at sasabihin, sorry, yung institusyon na may kakayahan na, sabi natin, magtago, magkanlong ng mga witnesses na talagang sukdulan yung security threat. Yeah. Institusyon na pwede mo sanang tawagan o hinga ng tulong kung sakaling may mangyari sa'yo. Wala, atras lahat yan. Kaya mukhang kanya-kanya at ang mga private organizations, mga NGOs na tumutulong sa mga biktima, ang maiiwan yan. Kasi sa totoo, bagaman parang nag-o-offer yung government, yung mga politiko, sabi, ganito, ganyan.
una, wala namang nagmamaterialize ng buong-buo, baka sabi-sabi lang. And then pangalawa, hindi po kami ganun maintindihan mo din yung mga biktima, hindi po sila ganun tiwala sa mga politiko particularly. Kasi nakita nila kung paano nagkagamitan at kung paano ang baliktaran sa nakaraang mga taon. Oo. Kaya, private sector po ang masasandigan mo para sa proteksyon o kaya tulong na psychosocial support ng mga biktima at mga witnesses. Sige. Attorney, bukas, ano oras tayo mag-aabang? 5 p.m. Philippine Huwag pong time? mahuhuli. Philippine time na yan. Oo. Huwag pong mahuhuli kasi ang balita ko, nung clarify ko, Yeah. live na babasahin. Wala Wala nang delay. walang delay kasi 30 minutes, ready na sila. Oo. Sige, so live at 5 p.m. Philippine 5 time. p.m. Okay. Philippine time sa Facebook, sa Yeah. website ng ICC, ICC, at saka okay. sa YouTube ng ICC. Pwede pong Alright. mapanood. French or English. Okay. Meron namang translator meron, pa rin. you can choose the language kapag You can choose the language. May parang ang tawag sila channel. So, Pakiabang lang po, sige. pero pinaabot na namin. Yeah. Baka po sa susunod, kunyari, Okay. trial na, magkaroon ng Filipino channel. Wow. Or even Bisaya O, Bisaya channel. man, ay talaga naman, napakagaling talaga ng ICC. Handa na sila doon. Talaga naisip pa nila yun. Oo. Ika nga, kapag meron ka na, ako Oo. nagsalita ng French, natuto na si tatay mag-French. Sabi Oo. niya, merci beaucoup. Oo. Merci beaucoup. Duterte. Ba't tatay, ikaw ba yung mamimili ng ng translator na ipapadala galing sa Oui. Pilipinas? Ah! Magaling na. Natuto, alam mo sa parlez-vous français? Grabe, napakagaling talaga ni attorney. Attorney, thank you so much. Thank you for your time, attorney. Mag-aabang tayo bukas.